Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon. Kasing init ng panahon ulit, bigyan natin ng isang mainit na palakpak ng papurit, pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. Sabihin nyo nga po, ulitin nyo, sasabihin ko, Lord, mas malakas. Lord, Ikaw na po ang bahala sa akin. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Siguro mga kapatid, kahit hindi mo masabi, habang nakatingin ka lang sa Kanya, subukan ninyo. Wag mo sa akin. Wala kayong mapapala sa akin. No? Tumingin kayo sa Kanya. At sa katahimikan ng iyong puso at isip, sabihin mo lang, Lord, Ikaw nang bahala sa akin. Ikaw nang bahala sa asawa ko. Ikaw nang bahala sa mga anak ko. Ikaw nang bahala sa mga magulang ko. Ikaw nang bahala sa pamilya namin. Ikaw nang bahala sa mga kaibigan ko. At ito, Lord, mula sa puso, Ikaw nang bahala sa mga kaaway ko. Amen. Alam niyo mga kapatid, araw-araw sa buhay natin, marami tayong hinahangad. Pero minsan kahit na gaano pa natin paghirapan, pagsikapan, sa huli, isa lang masasabi natin, ang sinabi ni Maria, ang kanyang ina, Ikaw na ang bahala. Mangyari nawa ang gusto mo, hindi ang sa akin. Dahil napakaganda ng ating salmong tugunan ngayon, magandang ipinapaalala sa atin, huwag tayong nakakalimot, nasa Diyos pa rin ang pagpapasya. Ang Diyos pa rin ang masusunod sa buhay at kamatayan. Kaya balikan natin ang ating unang pagbasa. Sa unang bahagi ng unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Nahum, masdan ninyo, dumarating na ang magdadala ng mabuting balita, dumarating na ang magdadala ng kapayapaan. Makinig ka. Ito rin ang gusto niyang sabihin sa iyo. Maniwala ka. Dumarating na ang tatapos sa problema mo. Amen. Dumarating na ang mag-aayos muli sa pagsasama ninyo. Amen. Dumarating na ang tatapos sa paghihirap mo, ang magpapagaling sa iyo. Dumarating na. At sino yon? Isa lang, ang Panginoon pa rin. Ang Diyos lamang ang siyang tunay na makapagdadala ng tama at mabuting sagot sa marami nating tanong. Tandaan natin yan. Anumang sagot na nanggagaling sa kasamaan, sa mali, sa kamatayan, hindi galing sa Diyos yan. Kaya huwag natin pinangungunahan. Dumiskarte ka ng sarili, nagnakaw ka, nandaya ka, nanglamang ka, nangagaw ka ng hindi sayo, nanakit ka. Nakuha mo naman eh. Pero sa maling paraan. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Tapos pag nagka-problema, pag nagka-aberya, sasabi mo, Lord. Anong Lord? Ikaw gumawa niyan. Pinili mo yan. Inunahan mo ko. Kasi gusto mo, makasabay ka rin sa kanila. Gusto mo, meron ka rin ng meron sila. Gusto mo, makalamang ka sa kanila. Gusto mo, matalo mo sila. Kumbaga sa mga termino ngayon, ginusto mo yan. Pero mga kapatid, kung tayo po ay mananatili sa Diyos, kung pipiliin natin lagi ang Diyos, siya rin ang magpapasyang tama na. Tama na ang pag-aaway ninyo. Tama na ang paghihirap ninyo. Tama na ang bigat. Tama na ang hirap. Bibigyan naman kita ng kaginhawaan,
ng kagalingan, ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Pero, punta tayo sa pangalawang bahagi. Sabi ng pangalawang bahagi ng sulat ni Propeta Nahum, nasa akin ang pagkapasya ng buhay at kamatayan. Kaya wag mong isipin na walang nakakaalam, na hindi nila nalaman, na wala silang nagawa sa ginagawa mong kalokohan at mali. Makinig tayo. Ang Diyos din ang magdedesisyon. Siya rin ang magpapasya kung tama ka na. Kung tigil na. Kaya nga sinasabi sa atin lagi, binabanggit ko lagi, huwag kayong papatol. Laging may Diyos na hahatol. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, sa akin ang hustisya. Ako ang magbibigay, huwag ikaw. Dahil pag ikaw minsan, hinahaluan mo ng galit eh. Hinahaluan mo ng paghihiganti. Hinahaluan mo ng sama ng loob. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Para maayos ka o para mailigtas ka. Kaya napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon. Ipinapaalala sa atin ni San Mateo, wag na wag nating ipagpapalit ang Diyos sa anumang bagay sa mundong ito. Hindi mapapahaba ng pera mo, ng kayamanan mo, ng karangyaan mo, ng kasikatan mo. Ang kabutihan ng Diyos, never. Walang magagawa yan pagdating ng araw. Sige nga, mag-review tayo. Anong nangyari nung pandemya? O di ba? Nga lahat. Walang nagawa yung pera mo. Walang nagawa yung milyon mong halagang bag, damit, sapatos. Bawal lumabas lahat. Walang nagawa yung 3-5 mong kotse. Walang nagawa yung mataas mong posisyon. Darating ang araw, at wag na sanang maulit yon, na matututo ulit tayong sabihing, Diyos ko po. Kaya sana araw-araw, hanggat nandito pa, hanggat meron pa, huwag natin ipagpapalit yung mga tunay na mahalaga. Yung mga tunay na magliligtas sa atin. Kaya nga po, sa ating unang pagbasa, balik lang tayo ng kaunti. Sino yung naparusahan? Ang Ninive. Hindi lang isang tao, isang bayan. Kaya sana mga kapatid, tayo rin, huwag mo lang pinagdadasal na sana Lord, ikaw nang bahala sa akin. Pwede po ba mga kapatid? Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, si Lord ang bahala sa iyo. Ang likot-likot mo kanina kapabahala na sa iyo si Lord. Ang ingay-ingay mo. Wag naman ganun. Baka naman ang pangit ng dasal natin, hindi si Lord ang bahala doon. Pero totoo po yung puwera biro, sana hindi lang yung para sa atin. Ilang beses kong sinasabi ito dito, pinapaalala ko rin sa sarili ko, sa ating lahat. Sabi ko sa kapatid ko noon, nung medyo bata-bata pa, nag-aaral, nag-excel matalino. Pero lagi ko pinapaalala sa kanya, alam mo, pag naglalakad ka sa labas, hindi mo naman suot yung mga medalya mo, hindi mo hawak yung grades mo, hindi mo hawak yung trophy mo. Hindi mo dala-dala yan. Ang dala-dala mo, magandang ugali mo. Yan ang pinakamahalaga. Amen. At higit sa lahat, mga kapatid, sana hindi lang ikaw yung bumubuti. Sana hindi lang ikaw yung gumaling, guminhawa, umasenso. Sana sila rin. Sana pamilya mo rin. Kaya nga, anuman po mga kapatid, ang pinagdadaanan natin ng ating pamilya, ng ating pagkakaibigan, huwag tayong susuko. Ipagdasal natin ang pagsasamahan natin. Sa pagkapatuloy ng misang ito mga kapatid, araw-araw,
ihanda natin ang sarili natin. Hindi lang sa mga problemang darating pa. Hindi lang sa mga pagsubok na mangyayari pa. Pero higit sa lahat, sa biyayang gagawin ng Diyos para maayos kayo, para matapos ang paghihirap, ang pagkakasala natin. Si Lord na ang bahala sa atin. Amen.